52. Puri ng Diyos. At tayo magbabasa sa Isaiah 52. Basahin natin ang buong chapter ng Isaiah 52. Nandiyan na po ba ang lahat sa ating pagbabasa ngayong umagang ito? Okay. Tutubusin ng Diyos ang Jerusalem. Jerusalem, magpapanibagong lakas ka at muling magpakadakila. O banal na lungsod, muli mong isuot ang maringal mong kasuotan. Pagkat mula ngayon ay di na makakapasok diyan ang mga kumikilala sa Diyos. Malaya ka na, Jerusalem. Tumindig ka mula sa kinasasadlakang alabok at umupo sa iyong luklukan. Kalagin mo ang iyong gapos, bihag na taga Jerusalem. Ang mga sabi ni Yahweh sa kanyang bayan, ipinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Sa simula, ang mga hinirang niya, ang hinirang ko ay naninirahan sa Ehipto. Pagkatapos, pilit kayong kinukuha ng mga taga-Assyria na hindi man lamang binabayaran. Gayunman, ganyan din ang nangyari sa inyo sa Babylonia. Binihag kayo na hindi binabayaran. Nangangalandakan at nagyayabang ang mga bumihag sa inyo. Wala silang tigil ng paglait sa akin. Kaya darating ang araw na malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo mula sa bundok o Yahweh o mula sa bundok o kay gandang masdan na sugong dumarating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw, nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila na itong si Yahweh na Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem. Pagkat ang hinirang ng Diyos na si Yahweh ay kanyang inaliw, tinubos na niya itong Jerusalem. At sa lahat ng bansa, ang kamay ni Yahweh, tanda ng lakas, ay makikita ng mga nilalang ang mga pagliligtas nitong ating Diyos, tiyak na mahahayag. Isa ninyo ang Babylonia, mga tagapagdala ng kasangkapan ng templo. Hindi kayong hihipo ng anumang bawal, mananatili kayong malinis at kayo ay umalis. Ngayon ay lalakad kayong hindi na magmamadali, hindi na tila mga takas. Kapatnubayan kayo ni Yahweh na iyong Diyos at iingatan sa lahat ng saglit. Sinabi ni Yahweh, ang likod ko'y magtatagumpay na kanyang gawain sa kanyang gawain. Mabantog siya at dadakilain. Marami ang magitla nang siya'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanyang sa kanya ay halos di makilala, siya ay tao. Ngayon marami ring mga bansang nagugulantang, pati ang hari pag siya ay nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di mababalita kahit na kailan at mauunawa, di parating marinig nino man. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa salita ng Diyos. Tayo manalangin. Hallelujah. Glory to God. We praise your name, Father in heaven. We bless you, Lord Jesus. We give you glory. O Holy Spirit, be upon us right now. Sa aming pagdulog, Ama,
Pakalinisin niyo ang bawat isa sa magitan ng dugo ng Panginoong Hesus na ibinubos sa krus ng Kalbaryo. Salamat ang inyong pangako ay nanatili. Na kung sino man ang magpahayag ng kanyang kalikuan at kasamaan, kayo ay tapat na magpapatawad at maglilinis lahat ng aming karumihan. At yan ay dahil sa dugo ni Kristo na ibinubo niya sa krus ng Kalbaryo. Thank you, thank you, thank you. For the ever powerful blood of Jesus that cleanses all your children. Salamat, salamat Panginoon. Thank you, Jesus. Sa amin pong muling pagsama-sama sa harapan ninyo, Ama, ang panalangin namin ay dumaloy na patuloy ang iyong presensya, ang iyong banal na espiritu, ang iyong kasaganahan, ang iyong kapangyarihan, dumaloy nawa, Panginoon, mula sa harapan niyo, sa inyong trono, mula sa inyong trono na iyong biyaya. Dumaloy sa amin ang kagalingan, ang kalakasan, kaliwanagan ng isip, kalinisan ng budhi at puso. Thank you, Father in heaven. Salamat, Ama, sa ating pagtatagpo. Hindi niyo kami bibiguin, O Diyos. Ang iyong mga anak ay nakatingin sa inyong kamay, sa pagkumpas na iyong kamay, O Diyos. Sa pag-utos nyo na bumuhos ang iyong pagpapala mula sa kalangitan. Habang kami ay nagmumuni-muni, habang kami ay nagpapalakasan, habang kami, O Diyos, ay nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa lahat ng bagay ng iyong kabutihan, sa lahat ng bagay ng iyong biyaya, sa lahat ng bagay, O Diyos, ng mga pinagkaloob niyo sa amin kahit di pa namin hiniling, kahit hindi kami karapat-dapat, kahit, O Diyos, hindi namin maisip o hindi namin malirip, hindi namin masukat, hindi namin magtanto kung bakit niyo ginagawa, bakit ang kabutihan niyo, pag-ibig niyo sa amin ay gayon na lamang. Salamat po, salamat po. Hallelujah. Bless us, Lord. As your children all over the world worship you. As your children all over the world, Father in heaven, think of you, praise you, glorify and exalt your name. As your children, hallelujah, gather together to bless your name. Salamat, Panginoon, dadaloy. Sabi nga, mula doon sa bundok ng Sion, kapag kami nagsama-sama na yung mga anak, doon dadaloy. Mula doon dadaloy ang pagpapala. Kaya nga nagsasama-sama kami, Panginoon. Kahit sa espiritu lang at hindi physical. Sapagkat posible na yung mga bagay na ganun. Nagsasama-sama kami sa panalangin, sa pag-awit, sa pagpuri. Salamat sa aming pagsasama-sama na yan, O Diyos, dumadaloy. Dumadaloy nga po ang iyong pagpapala. Sabi niyo, Lord, from there, you command blessing. Glory, glory. That's why, Panginoon, meron kaming inaasahan. May your children always hope for the working of your mighty hands. Umaasa kami, naggagawin nyo ang dapat gagawin nyo ang pagpapakita ng iyong kapangyarihan. Patuloy, sabi nyo nga, sa lahat ng bansa, papakita mo ang iyong kalwalhatian, ang iyong kapangyarihan, Panginoon. At yun ang aming hinihintay. There will come a time, O Lord, na lahat ng bansa titingala sa inyo. Yuyukod, luluhod, kikilalanin ka, at magsasabi, sabi niya, ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos, you are the Lord, you are the King of Kings. Hallelujah. Kaya nga po, as we look forward, may your children always be expectant. Lahat ng mga anak mo, Panginoon, ay laging asang-asa na, Panginoon, sa pagdating ng culmination ng kaligtasan na iyan. Dito pa lang, Panginoon, nasisiyahan na kami sa iyong kabutihan. How much more na makarating kami, O Diyos, doon sa kingdom na ipinangako mo para sa lahat ng mga nanampalataya sa inyo. Oh, praise your name, Father in heaven. Salamat po sa magandang umaga. Salamat, O Diyos, sa magandang kapahingahan. Salamat sa mapagpalang kamay nyo na ipinatong nyo ngayon sa aming lahat.
Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At ngayon ay dako tayo sa mga magpapasalamat sa Panginoon. Sabi nga doon sa binasa ni Bena, sabi, maganda daw ang paa. Sabi niya, how beautiful are the feet of Him who brings good news. Di ba? Andiyan yan sa, napansin nyo ba? Tinagalog lang kasi kaya hindi masyadong pansinin. Na good news of glad tidings. Yan. Kaya tayo nagdadala tayo ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya it's your time at pwede po tayong magpasalamat. 2 minutes. Wag na magpaligaw. Wag na magpakipon. Purihin ng Diyos na magandang umaga po sa atin lahat. May memory verse lang ako sa Isaiah. Itong Isaiah na to, binabalik-balik ko lang kaya napakaganda. Ito pala si Isaiah, ano? Tatay niya si Amos, ano? Nakuha ko doon sa pagbabasa. Anak pala ito ni Amos, si Isaiah, ano? Kaya unti-unti ko bulay-bulay ang kanyang salita. Sabi sa 55 verse 8, ang wika ni Yahweh, ang kanyang isipan, di natin isipan. Magkakaibanda natin kaysa kanyang isipan. At hindi natin kayang isipan ng Diyos. Idugtong ko lang din sa nangyari sa buhay ko, ano? Kasi isang linggo may kita ako nakaratay sa banig. Higa, upo. Kasi pag humiga ako, nahihilo ako. Sabi nga nila na magpa-check up nga. Sabi, isip ko naman, pa-check up daw ko sa pinasikapan ni Ate Bin sa Itchville. Pero pag aktual na, hindi pumasok siya, nakisamahan nga raw ako doon. Pero okay naman, sabi ko, ano ibig sabihin nito? Pag nag-isip ako na mabuti, pipray ako. Ito lang ang tatlong inano ko sa Diyos. Ano? Pag pipray ako lang para sa Diyos, parang sagot niya, yes. Pero pag nag-isip ako na hindi maganda, lang salungat sa Diyos, sagot niya, no. Hindi maganda. Tapos, hinahalo-halo ko ng pag-isip ko sa loob ng isang linggo. Last, sabi ko, Lord, ano ang dapat kong gawin? Tanong ako sa kanya. Sagot niya, wait lang. O nga, no? 3. Yes, no, wait. Sabi ko, ito kasi siguro. Kasi pag nag-ano talaga tayo, oo, safety ka muna. Wait lang. Hindi mo kasi pinilbong, hingi tayo lang. Hindi niya gusto. Iniisip niya, siguro. Sabi ko, Lord, ano ba dapat kong gawin? Kasi wala na akong saysay nito. Hindi na ako makabiyahe. Hindi na ako makapagsayang madaling araw, alas 3, para sa mga bawal ng mga anak. Sabi niya, hindi na ako naka-attend dito. Sabi niya, Tilab. Kaya, sorry, Tilab. Pasalamat din ako dahil pagpapalain naman si Tilab ng Panginoon. Dudublin ang kanyang kalakasan. At andito naman tayo handa tumulong sa ano natin ito, pagkakaisa. Kaya yun lang ang ano ko na sa akin lang ano na ang hirap kung tustusin sa buhay na ito. Kasi pinapaintulutan ng Diyos mga darating ng mga problema pagsubok, sa kanya darating talaga mga papaintulot. Kahapon, nag-trust talaga ako pag biyahe. Ay, tama-tama, nakashare din ako ng ano doon sa malapit sa Israel, babae. Kasi nakalagay dito sa sombrero ni Ate Lab na, Kuya, parang Christian yung sombrero mo. Sabi ko, po, Christian po ako. Sabi ko, anong Christian po kayo? Sabi ko, Christian born again po. EG. Ay, EG po kayo? Sabi, oh. Sabi niya, ako po, Katoliko po. Sabi niya, Katoliko po ako. Sabi, wala na masama yun. Basta ang puso mo, nakasintro kay Lord. Hindi naman hinanap ng Lord ang reliyon. Ang gusto ng Lord, relasyon sa Kanya. Ayun, nakasira hanggang nakarating sa bahay niya. Sabi ko, Lord, hindi ko minimiti ito kung magsira ko. Bakit dumarating ito sa buhay na ito? Sabi ko,
'pag nagdesisyon ka pala mag-share do'n sana parang hindi magagawa. Naniniwala ako na ilang beses ko na pinag-anuhan, ilang Bibliya pinambibigay ko sa mga kaibigan ko na mag-Bible study sa kanila, hindi ko nagagawa hanggang sa nakalimutan ko. Pero kapag hindi mo maisip na, "Lord, mag-share ako ito ngayon." Hindi ko lang isip basta magbiyahe lang ako, mayro'n dumarating talaga na, "Sisiran mo yan, sisirahan mo yan." Kaya napasalamat ako kay Lord na salamat Panginoon, na unti-unti na bumalik yung pag-ano. Kasi nung Lunes nagpahilot ako dito sa kapitbahay natin. Sabi niya, "Kuya magpa-ano ka laboratory, ang tindi ng ano mo sikmura, kaya umiikot yung tingin mo." Sabi ko po, "Saka na po baka mapira ako magpa-laboratory ako. Matindi yung sikmura mo kaya nag-ikot-ikot yung paningin mo, at saka huwag ka palipas-lipas sa pagkain." Kaya nagpasalamat ako kay Lord na hindi ko pa maano sa kanya na kailan ako magpapa-ano, magpapa-check-up, laboratory, lahat na ito. Kaya po riyan Diyos, salamat po. Meron pa ba? Siyempre, yung kahapon, nagpasalamat din ako sa Panginoon dahil madami ring na mga blessings na mga natanggap tayo, no? Isa yun sa kwento ng kay Mamay, no? Yung bida ng kapatid ko na nag-birthday nung kahapon. 12 pala, no? 12. Kasi yan si Mamay nung tumanda, di ba naalala nyo? Sumasama sa worship natin yan. Hanggang sa last moments ng buhay niya ay panayang Jesus daw niya. Sabi ko siguro, nung time na yon, hinihiling niya na wag na siyang pahirapin, kunin lang siya. Nagkwento naman ng kapatid ko kasi naging close yan sa kapatid ko isa. At nirecord nga daw niya yung prayer na yun. Kaya lang nahanap niya kagabi niya. So, sabi niya, na born again siya sa ministry ng Lord of Glory. So, purihin ng Diyos. No? Purihin ng Diyos. Bagay, madaming patotoo. No? Kahit nga sila Nanay Nini, di ba? Hindi naman sumasama sa atin yan. Pero, nung nag-decide siya na sumama, talagang napaano siya sa Panginoon. Napalapit siya mas lalo siya napalapit sa Panginoon kaysa nandun siya sa Balara, ano bang pangalan ng church daw sa Balara? Ah, oo. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na kung titignan, sabi nga ng post ni Shani nung kailan yon, sabi niya, pag titignan mo daw sa unang tingin, ang church daw ng Lord of Glory parang gloomy. As meron siyang post na picture ng tong ating altar, o stage. Pero sabi niya, pero kapag papasok ka at makikisamba, parang gano'n, hindi ko na yung exact, ito ang pinakamasaya, sabi niya. Parang napakaraming tao daw sa feeling. At dahil siguro pinagpa-blessing ni Lord sa atin, na hindi tayo iniiwanan ng Panginoon kahit na anong mangyari. Yun nga yung, kaya naging napamahal sa atin yan, yung hirap kantahin ng Sokdulang Biyaya. Sabi namin nung mag-anniversary kami last, sabi ko, gusto yun ng faithfulness, maganda yung, yan, Sokdulan. Kasi, ibig sabihin ng Sokdulan, yung talagang, oo, yung great na walang lalampas pa doon. O yun, parang walang makakapantay. Walang lalampas doon, di ba? Sokdulan. Grabe-grabe. Parang gusto nung, grabe todo-todo, grabe-grabe. Na biyaya ng Diyos. Kasi lahat naman talaga totally by grace eh. Yung pag-ibig ng Lord, we do not deserve it, no? Yung ating joy of having a family, nagkaroon ng trabaho, buying things na gusto natin, everything is by grace, ng God's grace. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon na God is good, no? Sa atin lahat.
So, at nararanasan natin yan. No, hindi lang to basta nasasabi natin, kundi nararanasan natin. Amen? So, meron pa po mga kapatid. You have 2 minutes. Bumaba yung ating isang kapatid. Ano bang nangyari? Ha? Nagwiwi. Yung nag-birthday kahapon, dapat magpasalamat. Give glory to God. Sabi nga nung command ni ano. Di ba? Give glory to God. O, nandyan siya eh. Ano, magpasalamat ka ba? I-assist nyo nga. At saka yung isa dyan na, asan na yung isa dyan? Magpapasalamat. O, sige. Si Mimi Elia daw. Okay. Siya nga pala, no? Mag-communion tayo ngayon. Dahil nung nakaraan ay nakaligtaan. So tayo ngayon ay magko-communion. Okay, so meron pa magpasalamat? Sandali lang daw. Hahabol, hahabol. Hop. Take your time daw. Take your time. Give glory to God. Mm. Sabi nga I will give glory to God. Give glory to God. So, I will give glory to God dahil inabot ko na naman ng 61 years old. Sabi nga ni, nag-iisang aking bisita kagabi, Pastora Loida. Sabi niya sa akin, naka 1 year ka na ng ano, ay oo nga pala no. Naka 1 year na daw ako ng aking senior. So, napakinabangan ko naman lahat yun. Umuwi ako ng Ilocos, magkano ang discount ko? 200 bawat pamasahe. Di naka 400 ako. Bawat lalabas kami ni tatay, kami ni Elisha, Shani, nagmaminus may discount. Puri ng Diyos, dahil ito, naglilingkod pa rin ako sa Panginoon. Bagamat meron akong kunting, kunti lang na damage. May damage na sa katawan. Pero alam ko, aalisin ng Panginoon lahat ng ito. Lilisanin niya lahat ng ito. Aalisin niya at pagagalingin ako ng Panginoon. Dahil sabi nga lang, daming nagsasabi sa akin, lahat ng dadalaw sa akin, na meron bang purpose si Lord para sa buhay ko. Kaya, nung una, sabi ko, "Oh, wala na akong silbi, ganun." Pero, katagalan, one month na ngayon, 1 month na inaano na ako ng sumumpong sa akin ang karamdaman na to. Purihin ng Panginoon at nakakalakad na ako kahit papaano. Nakakalakad na naman ako hanggang labas. Hanggang double L pa nga, hanggang doon pa sa dulo. Purihin ng Panginoon. Ayaw ko lang pilitin. Pilitin mo na kasi mahirap na pagka pinipilit mo. Kaya purihin ang Diyos. Wala na akong mga ibang masabi muna. Purihin ang Diyos. Siya pasalamatan. Pinupuri ko siya ng buong buhay ko. Yan lang po. Si Elia daw. It's your turn. Ano, Elia? Kaya ba? Pakita na daw si Miss Evita Peron na beauty.
Meron pa ba? Ano, Lia? Kaya ba? Makatulog pa. Praise the Lord. Hallelujah. Blessing kasi si yung mga pamangking ko, hindi nila masyadong nakita si lola nila eh. Kasi at 46 namatay mami. At ang baby pa lang namin noon, si Dennis. Siya yung panganay kong pamangkin, panganay na apo. Hindi ko alam kung pinanganak na si Aubrey nung namatay si mami. Ay, hindi pala pa pinanganak kasi buntis nga pala si Elia nung dumating siya. Sa panganay, yung nga pala. Kaya si Dennis lang talaga ang naalagaan ni mami na nakarga niya. No? At ilang taon lang nun si Dennis. Baka wala pang 1 taon. Amen. So, dadako tayo sa pag-aaral. Handa na ba ang bawat isa? At ito ay tungkol sa Isaiah. Kung napansin nyo, nag-book by book, parang review tayo at tinitignan natin dito si Jesus sa bawat libro o aklat. Ang Isaiah ay isang prophecy or naka, 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 nakabilang siya sa book of the prophets o aklat ng mga propeta, si Isaiah. So, ibig sabihin, si Isaiah ay isang propeta. Nasabi nga, anak ni Amos na isa ring propeta ba? Okay. So, ito ay natapos yung ating poetry o yung mga katulaan. 5 po yun. No? So, 5 libro ni Moises na Pentateuch or Torah. 12 na historical book. Nagsisimula sa Joshua. Natatapos sa mga ba natapos? 12 po yun. 12. Tapos ay yung yung mga poetry, 5 ulit. 'Di ba? Pagkatapos ng poetry, yung Job, Psalms, Proverbs, Song of Solomon, Ecclesiastes, saka Song of Solomon, ay 5 prophets o book of the prophets na major. Ang tawag na major dahil mas maraming chapters, kaya major. 5 po yon. Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel. 5. Tapos susunod po dyan ay ang 12 ulit na minor prophets kasi konting chapters lang sila. Kaya kung tawagin sila ay minor lang. Dahil sa konting chapters. So, ibig sabihin yung major and minor, hindi naman, no big deal yon. Kaya lang nila ginawa major para ma-distinguish na mas malawak yung isa sa kapahayagan. Mas maraming sinasabi. Yung isa naman na minor prophets, kunti lang ang pinapahayag. Mga katulad ng Jonah. Ilan chapters lang ang Jonah? 3 chapters lang, di ba? At ito, istorya ng pangangaral sa Ninive, di ba? Ni Jonah. Isa siya na nakabilang sa grupo ng libro o aklat ng mga propeta dahil nangangaral siya. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pangangaral ay prophecy din yan, prophetic. Pwedeng future, pwedeng ngayon, present, pwedeng future. At ang Asya po ay dalawa din. Yung nangyayari ngayon na pinapahayag niya at yung future na related din sa pagdating ng Mesiyas. Kaya kung masapapansin nyo, para malaman nyo yung suffering ni Jesus, di ba, nasa Isaiah 53. At yung pagdating niya sa 52, di ba? Ano yan, pinahayag niya, nandyan na, papalad, no? Ang dumating sa pangalan ng Panginoon. Yan na yon, siya na yon, no? Yung pagdating niya. Tungkol to sa Advent, o tawag na First Advent, o unang pagdating ni Jesus. Tayo manalangin. Sa aming patuloy na pagtingin at pagintindi sa kapahayagan ni Isaiah tungkol kay Kristo na aming Panginoon, nawa patuloy dumaloy ang iyong masaganang
salita, Panginoon, na nagbibigay buhay upang ang buhay na yan ay patuloy din umapaw at dumaloy para sa ibang tao. Mas lalo na sa aming mga mahal sa buhay na nasa aming paligid. Thank you, Jesus. Bless your word, O God. In Jesus' name. Amen. So, ang Isaiah po ay parang libro ng Biblia daw yan. 39 chapters ay tungkol sa paghusga sa kasalanan ng mga bayan. So, judgment. Number 1, siyempre, judgment sa Israel o yung kabuuang Israel pa. Kaya kung mapapansin nyo, sa kapahayagan daw na isa ito, 4 na hari ang naanuhan niya napagsilbihan niya. Yung pinakahuling hari, ayun doon yung nagkaroon ng captivity. So, contemporary niya din ang karamihan na mga propeta katulad ni Jeremiah, ni Hosea, mga ano niya yan, mga halos mga kabatch, mga batchmate. Kasi ang prophecy naman, puro lang doon nakakumpol sila sa panahon na yan na nagsasabi ang Diyos na paparusahan ko kayo, dadaling ko kayo sa ibang bayan, ng ganun. Tapos, yung mga call for repentance, yung magsisi sa kasalanan, wag sumamba sa Diyos-Diyosa, wag sa mga ganyan. So, yan po yung laman ng mga prophets, yung mga kapahayagan. No? So, yung 39 po ay tungkol sa paghusga ng Diyos sa mga surrounding nations. Siyempre sa Israel, or Judah, no? Tapos sa surrounding nations. Yan. Pero maganda, ganito. So, ano yun? Present yun. Yung time na yun, present. Yung mga pangyayari. Ganito ginagawa nyo, kaya ganito gagawin ng Diyos. Paparusahan kayo, mga ganyan-ganyan. Yung iba nga, hindi naniniwala, di ba? Tinatawanan sila. Hindi. Niligtas nga kami ng Diyos sa Ehipsyo. Ba't naman kami pababayaan na ulit na bumalik pa kung saang bansa? Ganun, paparusahan pa. Hindi sila niwala doon. Naiinis sila sa mga propeta nagpapahayag ng ganon. Kay Jeremiah, number 1. Talagang specific si Jeremiah. Hindi, 70 years kayo, captive kayo ng Babylon. Hindi sila naniwala. Kaya kinulong nga nila yan si Jeremiah. Kaya yan na crying prophet. Kasi sa lahat ng kapahayagan niya, lagi siyang tinutulig siya, pinipersecute. Ang pangalawang section ng Isaiah ay 27. Kaya nga parang Bible, di ba? Di ba yung Old Testament ay ilang books? 39. Ang New Testament, 27 na mga aklat. Kaya in total 66. 66 books. So, ibig sabihin, ang Isaiah, kung hinalitulad dun sa books ng Bible, 66 chapters. Yung 39 chapters tungkol sa judgment at yung 27 chapters ay tungkol sa hope. Ang galing naman, sa pag-asa. Kaya diyan pinahayag. Oo, parang hope, di ba? Ang New Testament, it's about God's grace, God's hope. Ang Old Testament, it's about God's judgment, God's curse. Yun yung Old Testament. Kaya hati talaga din, ganoon talaga. Tungkol sa kaparusahan, ang Old Testament. Pero ang New Testament, although pinahayag naman sa Old Testament yung pag-asa at kapatawaran at kaligtasan. At natupad sa New Testament. Kaya natapos daw ang Revelation sa salitang grace. Tsaka yung Maranatha, come Lord Jesus, come. Sapagkat siya yung tinatawag nating grace. Si Lord, ang isang number 1 sa biyaya ng Diyos sa atin. Praise the Lord. So, ang ganda lang pagkadinugtong-dugtong. Alam niyo ba na na-enhance ako dahil sa ginawa natin? Na-enhance ako ulit no, sa aking pag-aaral. Parang mas lalong lumiliwanag ang istorya. At yung pag-relate ko nga, isa pa, yung pag-relate ko ng mga pista ng mga Israelita, di ba?
yung Feast of Trumpets. Ang significance ay yung rapture, pagtunog ng trumpeta, pag-blink mo lang na isang ping. Oo. Di ba? Ay, andyan na. Salubungin mo na si Jesus, andyan, sa ere. Tapos, party-party kayo dyan. Merong ceremony dyan na tawag doon, awarding ceremony. Pag natapos yon at natapos din yung tribulation, 7 years, bababa naman tayo. Magre-reign si Jesus. Gapiin, itali niya muna yung si Satanas, tapos yung kanyang mga bulid muna sa Hades, ganyan. Tapos tayo, we will reign with Jesus. Si Jesus sabi ng head, tayo yung mga subhead. Kumbaga sa presidente, gobernador, mayor, barangay captain. Yan, ganyan tayo dyan. Barangay captain ka lang, gusto mo? Tayo, mga tayo, we shall reign with Jesus. Kaya nga naisip ko, no? Noon, hindi ko maintindihan yung every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Hindi ko maintindihan. Ngayon ko lang nare-realize, di ba? Sabi na, i-preach ko sa inyo, hindi ko pa to narinig sa iba na, diyan mangyayari yan sa millennium, na everyone will confess, every knee shall bow that Jesus is Lord, sapagkat maghahari siya, magre-reign siya physically as the King of Kings and the Lord of Lords. Iniisip lang natin, ano ba ibig sabihin ng King of Kings, Lord of Lords? Doon naman sa heaven, wala naman talaga ibang Lord. Wala naman talaga ibang king. Pero dito sa earth, yun. Yung kanyang earthly kingdom. At yun din daw ang significant ng meaning na kaya yun ang pattern na tinuro sa atin ni Jesus na thy kingdom come. Let it be our prayer today. Lord, thy kingdom come. Sabihin, maghari ka na. Kaya yung mga nasasabi na anong birthday wish mo? World peace. Mangyayari yan sa reign ni Jesus. World peace. So definitely, prophetic yan. Hindi nila alam, parang kweng-koy lang, di ba? Parang pang-asar lang eh. At sabi ko, mangyayari ang world peace? Ngayon ko lang naisip. It is a prophetic declaration. World peace. Mangyayari sa reign ni Jesus. So nagsimula yan sa prophecy ni Isaiah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang salita, ang Greek, ang Hebrew word ng Isaiah, kung tawagin ay Yeshayahu. Short term for Yeshaya. Ang meaning ay Yahweh is salvation. Kung natatandaan nyo, anong pangalan ang meaning ay Yahweh is salvation? Limutan nyo na? Joshua. Meaning ng Joshua, Yahweh is salvation. Kaya nga, Yeshua. And Jesus is Yeshua. Galing sa Joshua. Parang English pronunciation lang. Pero pag Hebrew pronunciation ay Yeshua. Itong Isaiah, short term lang siya ng Yeshaya. Na ibig sabihin din, literally is Yahweh is salvation. So, nakadalawa ng meaning ang salita na ang meaning ay Yahweh is salvation. At pagdating ng tunay na Yeshua, na Yahweh is salvation. That is Jesus. Jesus Christ. So, nag-reign si Isaiah, si Aya, yung anak ni Aubrey, si Aya. Di ba Isaiah yan eh? Isaiah, si Aya. Tama ba ako? Meron ba mag-comment yan? Na si Aya, Isaiah ang pangalan? Baka hindi ko alam. Tama po. Hi, praise the Lord, hallelujah. Yes, correct. So may premyo ako, Sa trivia, may premyo ako. Ay, yung mga pinag-aaralan natin, i-review nyo para iyan ang iti-trivia natin sa ating Christmas party at bawat makakasagot sa mga ganyan na significance ay may premyo. At magpapapremyo si sponsored by Tita Karn. Wala, biglang nahimatay. Nahimatay daw.
Ito si ministry ni Isaiah ay nag-range daw yan sa 540 to 680 BC. Tapos nag-start siya ng ministry near the end ng King Uzziah. At nag-continue kay Jotham, King Ahaz, at natapos kay King Hezekiah. Ito, isa sa mga pinakamagandang istorya ng hari, si King Hezekiah. Tandaan niyo yung istorya niyan. May mga tanong ako dyan. At yan yung time na siya ata yung hari na napapunta doon sa Babylonia. Babylon. Alam niyo kaya itong mga sinasabi dito, mga kwento dito, kahit prophetic o tinatawag na prophecy, mga totoong nangyari. No? Hindi ito yung sinasabing hindi literal, hindi literal. Yung Babylonia, totoong nag-exist ang Babylonia. Ang nawawala na nga lang ngayon kasi binura. Dahil sa kasalanan. Kasi yan ang number 1 na empire na nagsakop ng old world. At nagsasabi, ako pinakamakapangyarihan. Hindi na eh. Puk, gidano na ni Lord, bura. Ay hindi lang mabubura. Kahit anong kasalanan, yung anak niya, si Israel. Grabe, no? At syempre para tayo mga Israel. Dahil sa ating pananampalataya, mga naging anak tayo ni Abraham, mga ina po ni Abraham, na pinili ng Diyos na magdala ng pagpapala, ng kaligtasan. Kasi minsan pag sinabing magdala ng pagpapala, iniisip ka agad nila material eh. Hindi po. Ang totoong pagpapala na sinasabi yan at sinabi na si Galatia, pagpapala ng kaligtasan. Sabi niya, you will be blessed. The Lord will bless you and your nation. Sabi niya. And other nations will be blessed because of you. Bakit? Dahil sa kanyang ina po ay mabubuhay o mapupunta sa mundo o kaya ipapanganak sa mundo ang binhi. Sino yung binhi? Si Jesus. Kaya nga yung sinasabi nila, ay blessed, I'm blessed ako. Dahil kay Abraham. Talaga naman blessed ka dahil kinilala mo na si Abraham bilang yung inama. Ikaw, inapo. Inama. Ano ba yan? Inilolo, o inapo. Inapo, inilolo. Oo, di ba? Great grandparents. Eh kung tutusin na lang, meron naman tayong isang blood, sabi ng aking apo dyan. Lalo daw siya nalilito pag iniisip niya. Saan daw nanggaling yung asawa ni ganyan? Tapos paano daw dumami ang tao? Tapos bakit nag-iba-iba yung mukha ng tao? Kung galing lang sila kay Eva Tadan, nag-iisip na siya ngayon. sabi ko, na pag ganyan na lang, mahabang kwento, di ba? Pero basically, iisa ang dugo natin pinanggalingan. Si Eva at Adan. Pati nga yung makasalanang naturalesa nila, minana natin eh, di ba? Yung sinful nature nila, minana natin eh. Sino sa atin ang hindi nagmana ng sinful nature na yung, kahit si Jesus, bagamat di siya nagkasala, pero yung sinful nature niya, minana niya, pero kita mo, napagtagumpayan niya yun. Sabi nga, yet without sin. Yet without sin. Ano yung katabi na? Nalilimutan na ni Ben yung kanta yan eh. Emmanuel. Praise the Lord. So, amen. No? Napakagandang story ng Isaiah. Kaya pag binasa niyo ito, alam niyo na, yung 1 to 39, yan yung judgment. Tapos 40 to 66, yan yung about hope, about Jesus, about the sufferings, about the coming Messiah. Pero actually, sa 9, nandyan na siya eh. Di ba? Hindi lang talaga. Pero main topic niya, syempre, yung judgment sa iba't ibang nation sa paligid ng Israel. At sino nagbobomba ngayon sa Israel? Lagot yan sa Lord. Binobomba nila Israel, lagot sila kay Lord. Lebanon, ngayon. Ha? Oo, yung Iran medyo nanahimik kasi mauubos na yung kanilang, yung Iran, mauubos na yung nila, yung pagbobomba nila. Di pa naubos yung Israelita, yung mga Hudyo. Ngayon, iba naman, Lebanon. Pero sabi nga,
Dito sa chapter 9 pa lang, pinapisay na niya. For unto us a child is born. Yung first Christmas, pinapisay niya na, ipapanganak. Unto us a son is given. And the government will be upon his shoulder. O government, paano mangyayari ang government will be upon his shoulder kung hindi siya ang maghahari, di ba? And this is the physical reign of the Jesus being king all over the world, all over the earth. Hindi na lang sa sangkalangitan, kundi sa sankalupaan. Ngayon ko na-realize, and thanks sa aming discussion ng aking pamangkin, na hindi daw magre-reign si Jesus. Kasi ngayon nagre-reign na. Sabi ko, paano nagre-reign si Jesus ngayon? Nagre-reign si Jesus ngayon sa bawat puso lang ng nananampalataya sa Kanya. Pero yung mga bayan, sino nagre-reign sa mga bansa? Di ba mga presidente, mga prime minister, mga yung Rome nga, ano yung hari ng Rome? Papa, Pope. Di ba? Pero pag dumating si Jesus, kahit yung Pope, shall bow. Di ba? Even the Pope shall bow to the King of Kings and Lord of Lords. Kasi physically and visually, sabi niya, kung paano kung umakyat, di ba sabi niya sa Acts 1, ganon din ako bababa, kaya huwag kayong tumunganga. Sabi niya, go. Bala araw. Kung sino abutan kong buhay dyan, ganon din, sabi niya, ganon din ako bababa. Paano ko umakyat? Ibig sabihin, umakyat siya, nakatingala yung mga tao, tumitingala. So, ganon din. Pagka bumukas ang langit at the call of the Feast of Trumpet, di ba? At the call of trumpet. Yan. Kasi di ba, alam natin yung 4 calls ng trumpet. Ang pang-apat ay calls for the coming king. Diyan na. Ha? Tumanganga ka na pag tunog ng trumpeta. Ha? O tumingala ka na. Bubukas ang langit. At lahat makakita. And every knee shall bow. Every tongue confess. At lahat nga sa takot. Sabi niya, sasabihin niya kahit na tabunan siya ng bundok. Kasi takot nga siya humarap kay Jesus. Tabunan mo ko bundok. Eh, paano ka magtatago sa ilalim ng bundok? Kita ka pa rin ni Lord. Kahit magtago ka, kita ka pa rin niya. Wala ka mapagtataguan. Amen to that. Hallelujah! Wala kang mapagtataguan. You cannot hide from the sovereign and ang tawag dito, omnipotent, omniscient, omnipresent God. Wala kang, you cannot hide. Sabi niyang salmista, pag nandun ako sa ilalim ng dagat, naroon ka. Pag ako sa ilalim ng lupa, naroon ka rin. Saan ba ako magtatago na wala ka? Kasi nandun ka because of the omnipresence of the Lord. Hallelujah. Kaya sabi dito, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and Prince of Peace. Wala pong tinawag na Queen of Peace. Wala pong tinawag sa Bible. Queen of Sheba meron. Ewan ko pangalaan. Merong meaning yung Sheba eh. Walang tinawag na ganon. Si Jesus lang ang tinatawag na Prince of Peace. Prince of Peace you are. You're the God Almighty. Ano yung kanta na yun, Nonay? Sumasabat doon. Oo, may sumasabat doon. May sumasabat doon. Kasi bago makababayan, magbilang ka ng ilang minuto, di ba? At bago makaakyat yan, mga ilang minuto ulit. Sabi dito, and his name will be called Wonderful, Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Okay din ba tawagin siyang Father? Pero hindi talaga siya Father. Hindi siya ang Father. Kundi siya yung Son. Siya yung Lord. Although ang God ay tinatawag din natin, Lord God, our Father. Kasi magkaiba pa rin talaga silang dalawa. They are two different persons, but they are one in nature, in power, no? In purpose, in mind, they are one. Pero as a person, bilang persona,
magkaiba sila. Sa trabaho ng salvation, magkaiba sila. Sa mission nila sa salvation, di ba? Ang God ang nagpadala. Ang sacrifice niya na pinadala niya, yung Jesus. At yung nagpapa-effect nito, at nag-ano nito sa bawat tao, nagkakampanya nito sa bawat puso ng tao, ang Holy Spirit. At pagka sa bawat kampanya ng Holy Spirit, tanggapin mo si Jesus. Si Jesus, iboto nyo. Si Jesus, iboto nyo. Ha? Pagka tinanggap ng tao, yung Holy Spirit ang titira sa kanya. Tapos sabi ni Jesus, we will dwell. Biro mo, we. The Father and I will dwell. Pero ang totoong pumasok, Holy Spirit. O, di ba tatlo pa rin? The fullness of God is within His children. Amen? Hallelujah. So, wag na tayo malito doon. Bahala na siya doon. Amen. So, itong Isaiah na to, it's about judgment and hope. About sin and forgiveness. No? Yun ang tema ng Isaiah. Praise the Lord. So, sundan natin to. So, madaming prophecy, no? Yung tinatawag na messianic prophecy, yung pagdating ng Mesiyas. Alam, pagka binabanggit ko yung Mesiyas, naalala ko lagi si nanay ko, yung nanay ng mami ko. Pagka iinuman yung kanyang mga kaanak, sabi niya, darating na ang Mesiyas, nandyan pa rin kayo, nagiinuman. Grabe, di ba? Prophetic, nagpo-prophesy yung nanay ko. Nung maborn again ako, sabi niya, galit siya sa akin. Parang nagtampo ako, nasaktan ako, galit siya sa akin kasi isa ako sa mga paborito niyang apo. At kahit nga wala nang mata yun, pag pinarinig, ang ginagawa ko, nanay, pinaparinig ko lang yung boses ko, nanay, gaganyan yan. Sino po ako? Sabi niya, ikaw ang pinakamistisa kong apo. Ang pinakamistisa niyang apo. Sino pa ba? Ginupit niya po yung model ng baby ng Alaska nung araw, na mistiso, yung anak na Amerikano sa Alaska. Sabi niya, kamukha ko daw yun. Medyo kulot-kulot pa eh. Kulot-kulot na bulo. Talaga na, parang layo naman kako. Oo, mistisa ka noon. Pag lumalakad ka dyan sa 20th Avenue, kasi tumira kami dyan eh. At ang nag-aalaga daw sa akin, negro, na si, ang pangalan nun, sabi daw ng mga tao, sinichismis, ba't ganun yung anak nun? Isang negro, tapos mistisa ka. Kwento niya sa akin. I was touched. Sabi ko, Nay, ba't naman, Nay, bakit kayo galit sa akin? Sabi niya, iba na relihiyon mo. Basta kami, Katoliko, ikaw, iba. Okay lang yun, Nay. Sabi ko, sino ba ang ama niyo sa langit? Di ang Diyos Ama. Sino naman ba yung inyong tagapagligtas? Di ang Mesiyas, ang anak ng Diyos. Sino naman ang katuwang natin ngayon? Sabi niya, di yung banal na Espiritu. Banal na Espiritu, Espiritu Santo. Sabi niya gano'n. Pareho tayo, Nay. Sabi niya, pareho tayo? Pareho tayo. Born again si nanay. Hallelujah. Grabe talaga. Sabi ko, Lord, ang bait mo, ang buti mo. Nakikipag-usap ang Diyos sa kanyang, sa mga tao, sa kanyang level. Naintindihan niyo? Sa kanyang level. Kaya naintindihan niya eh. Naintindihan niya yung Trinity eh. Sino daw ang Ama? Ang Diyos Ama. Sino ang tagapagligtas? Di ang Mesiyas. Kaya pagka narinig ko yung Mesiyas at ako mismo nagsabi, lalo, bigla siya nagpa-flash sa mind ko. At narinig ko talaga siya. Kayo nagandito pa kayo, nagiinuman kayo, darating na ang Mesiyas, dadatnang kayo, nagiinuman pa rin kayo. Ngayon ko lang na-realize talaga, kaya yung Mesiyas na yun, mula na ma-born again ako, yun talaga, naalala ko siya, si nanay. Naalala ko siya talaga. Endear din kasi sa amin siya. Very dear din sa amin siya. Kasi tumanda kami na malapit. Physically, magkakatabi lang kami. Praise the Lord.
So yung messianic na to, sa makikita natin sa Isaiah, ay makikita din natin at natupad sa New Testament. Siyempre. Di ba? Nagkaroon ng fulfillment. At sa sunod, bibilangin natin. Di pa naman natin matatapos tong mga prophecy. No? Kung ilang prophecy nagsasabi tungkol kay Jesus dito sa Old Testament at natupad doon sa New Testament. May bilang yan eh. Nandito yan. Ganda nitong libro na to. It is chronologically, makikita mo paano nangyayari sa mga ano. At natulungan tayo nito. Kaya yan, oh, may judgment, tapos nagkaroon ng transition, nagkaroon ng hope. Yun yung pinaka-topic ng prophecy. Diba? At makikita natin dito yung prophecy, yung judgment, Israel's deliverance, tapos Israel's deliverer, and Israel's glorious future. Amen? A glorious future. Yan. Yan ang prophecy. So, ito pala nakalagay dito. The Old Testament has over 300 prophecy. 300 prophecies about the first advent. Tungkol lang daw sa kapanganakan. Sa unang pagdating o sa kapanganakan ni Jesus Christ. At napakarami niyan, major of prophecies sa 300 na yan nasa Isaiah. At sample na lang andito. Yung prophecy sa 7:14, yan nga natin dito, sample-sample lang tayo kasi humahaba. Sabi dito sa 7:14, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Diba? Natupad yan sa Matthew 1:23, Luke 1:31, 34:35. Yan yun. Pati yan din yung sinabi sa Isaiah 9:6. Inulit yan dito sa Isaiah 9:6. Sabi dito, for unto us a child is born. Galing, ano? Tapos sa Matthew, ilang years later, almost 500, more than 500 years later, pinanganak si Jesus pagkatapos nitong prophecy kasi ito ay 700 to 600. So, about 500 years after, dumating yung sinasabi niya dito na unto us a child is born. Ganon ka klaro, ganon ka detalye, at ganon ka specific ang pagdating ni Jesus. Kaya hindi nila dapat mapagkakamalian to. At hindi nila sasabihin na hindi nila intindihan to. Kasi pag binasa mo yung buong Biblia, di ba, nandun yung connect-connect. At nandun din yung mga interpretation at din yung mga kaliwanagan o meaning. O, another na prophecy. Tingnan natin dito. 11:1. Tingnan nga natin kung ano ka mo? Kapanganakan ni Jesus. 11:1. Sabi ba doon? There shall come forth a rod from the stem of Jesse. Sino si Jesse? Yan, trivia na naman. Nalimutan niyo na naman si Jesse. Si Jesse, tatay ni David. Tapos, and a branch shall grow out of his roots. Yan. Kanununuan o kaapu-apuhan ng Haring David. Kaya nga hari siya, di ba? Kaya nga siya nandun siya sa lahi ng hari. Kasi magiging hari siya. At siya naman talaga ang hari. Pero sa mundo, magiging hari siya physically. Yan. At sabi sa 2, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. Sinabi yan sa John 1. Di ba? Naalala niyo? Yan. Prophecy. Tapos, inulit ni San Juan. Hindi Bautista. San Juan na disciple. Apostle.
Yan. Yan ang mga makikita natin at marami pang iba. Minsan mag-i-post ko na lang sa GC yung mga prophetic. Kasi picturean ko to. Makita nyo yung time frame ng old and new. Tapos, pwede nyo pag-aralan, i-download ko yan. So, what do we have here? Nandito rin yung sinasabing, yung central passage ng Isaiah. Yung magsasuffer yung Messiah. No? Tingnan natin yung sa 52 to 53. 52. Yun yung binasa ni, ay hindi pala. Dapat babasahin. Binasa mo ba yung 52? Yun yung binasa mo, Bena. So, dito sa 52, nandito yung ano eh, yung atonement, yung pag-iisang dibdib ulit natin sa Diyos dahil nagkahiwalay tayo dahil sa ating kasalanan. Sabi niya, behold, my servant shall deal prudently. He shall be exalted and extolled and be very high. Just as many were astonished at you. Yan yung sa ano yan 52:13. 14. So his visage was marred. Medyo yung kanyang mukha daw ay na pumangit. More than any man. And his form more than the sons of men. Kasi nga di ba pinarusahan siya nung ilang palo, ilang hagupit, ilang ano. Kaya, tapos, so shall he sprinkle many nations. Kings shall shut their mouths at him. For what had not been told them, they shall see. And what they had not heard, they shall consider. Talagang mamangha ka talaga. No? Tapos pagdating sa 53, pero sino ba yung naniwala sa aming mga kapahayagan? Who has believed our report? Sabi ni Isaiah. And to whom has the arm of the Lord has been revealed? For he shall grow up before him as a tender plant. Di ba? Dalawang persona to eh. He shall grow up. Sino yun? Si Jesus. Before him, sino yun? Yung Father. As a tender plant. And as a root out of dry ground. He has no form. Wala siyang magandang tsura or comeliness. And when we see him, there is no beauty that we should desire him. No? Kasi nga pumangit nga si Jesus sa sobrang parusa sa kanya. No? He is despised and rejected by men, a man of sorrows and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him. He was despised and we did not esteem him. No? Alipusta siya ng mga kababayan niya. Kaya sabi niya, pumarito ako para sa inyo pero walang tumanggap sa akin. Di ba? Tapos sabi dito, surely he has borne our griefs. Dinala niya yung ating mga pighati. He carried our sorrows. Binuhat niya ang ating mga kalungkutan. Yet we esteemed him stricken, smitten by God, and afflicted. Kasi ganoon talaga, para tayo matubos, kailangan talaga. Bawat kasalanan ng tao, haplit sa katawan niya. Bawat drop of blood ay kabayaran ng kasalanan natin. Noon, ngayon, at future na kasalanan. But he was wounded for our transgressions. Pero siya nasugatan para sa ating mga kalikuan o transgression. Kasalanan or tawag dito. The chastisement of our peace was upon him. Yung kaparusahan o pagdidisiplina para sa ating kapayapaan, napunta sa kanya. And by his stripes we are healed. At dahil sa kanyang mga sugat, tayo ay pinagaling. Ang kagalingan nito, kasi ang context nito, iniquities transgression. Pero ang doctrine natin na AG, hindi lang kasalanan ang pinapatawad. Oo, yung pinapagaling ng Diyos. Hindi lang mga pagsalangsang, yung transgression, pagsalangsang, kalikuan, o kasalanan. Hindi lang yon. Kahit daw ang physical na sakit. Bakit? Dahil ang physical na sakit ay dala rin ng kasalanan. Kasi itong katawan natin na corrupt ng kasalanan,
Kaya yan yung nagdadala sa atin ng sakit. Dagdagan pa na walang kadisiplinang pamumuhay at dagdagan pa ng mga environment, ano, yung ano man tawag doon. Dala pa ng, ganyan, ng environment, something. Di ba? Kaya tayo naapektuhan. Hindi nga nanigarilyo, nagka-cancer pa rin sa lungs eh. Di ba? Sabi nga nung bakit kung sino pa yung walang bisyo, yun yung nauna. Kaya sabi, kaya nga ako nagbibisyo ako para hindi ako mauna. Alam mo, may katwiran. Katwirang pilosopo. Amen. This is about the hope of our forgiveness, the hope of our redemption. Ito, coming pa lang to eh. Pero sa atin, past na to. Dahil dumating na eh. Diba? Ito'y katuparan. Kaya nga sabi niya, fulfillment ng prophecy ng Isaiah, si Jesus. At lahat ng propesya, lahat ng foretelling ng pag-asa ay natupad naman kay Jesus. Hello? So Jesus is the answer. Yun ang tema ng JIL ngayon. Kasi birthday niya ngayon eh. Ilan taon? 49? O 50? 59? Ah? 59 ba? 49? JIL. Ang anniversary ito nung ka-birthday ko yun eh. Kaya lang, iniiba-iba na nila. Pero October pumapatak. At 49. Ang kanilang tema ngayon, Jesus is the answer. Yeah, binalik na nila. Jesus ba? Christ is the answer. Yan ang ano. At may celebration sila dyan sa Luneta. Christ is the answer. At totoo naman po. No? He is our peace. At sabi dun sa awit at nandito rin sa sa talata na he has broken down every walls. Bakit? Wala nang Hudyo. Wala nang Hentil. Wala nang mga edukado at wala nang mga barbaro, no? Wala nang wall. He is our peace. Kaya pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos. Walang babae, walang lalaki. Oo. Walang bata, walang matanda, walang maitim, walang maputi. Walang matangkad, walang pandak. At sabi dito, pag nandun na yung hari, sabi dito sa 55:12, di ba ikanta natin, you shall go out with joy and be led out with peace. The mountains and the hills shall break forth into singing before you, and all the trees of the field shall clap their hands. Kapalakpak ang mga puno. Instead of the thorn shall come up the cypress tree. Wala nang mga damo. And instead of the briar shall come up the myrtle tree. Wala na mga, ano ba yung mga nakakatinig na damo? Yung talahib. Makahiya. And it shall be to the Lord for a name, for an everlasting sign that shall not be cut off. Grabe yung ngayon ko lang nagkaroon ng mas light, no? Ang na to. Inisip ko lang to prophecy tungkol kay Jesus. Pero mas talaga every pala nito. Talagang every lyrics, every verse ay talagang merong patungkol kay Jesus eh. Talagang very meaningful. No? Grabe, no? Grabe to. Dito rin mangyayari yung sinasabi, dito ko rin nabasa yun eh. Yung darating yung panahon na di ka pa nananalangin, ibinibigay na ng Lord. O, biro mo, magsasalita ka pa lang, sabi mo, Lord! O, ayan na. Ha? Diba? Kaya tayo, thank you na lang. Lord, thank you. O, ayan na. O, subo. Kasi sasabihin mo pala, Lord! Salpak na kagad. Andyan na. O, pakailangan mo. Sa reign ni Jesus, sabi niya may kasalanan pa din daw, kaya lang talagang secret na secret. Sabi ni David Jeremiah,
What shall we expect? Sabi niya sa reign ni Jesus. I-YouTube niyo yung mga preaching ni David Jeremiah tungkol sa mga reign ni Jesus, sa millennium, sa about the future, about the 750 year 750 7 years of tribulation, yung mga ganon. Ang ganda ng teaching niya, grabe. Talagang dito kahit hindi mananampalataya, kunyari nananampalataya doon sa reign ni Jesus. Di ba? Wala silang choice eh. Ihari yun eh. Oh, di ba? Talagang pagka nagpakita siya, sasamba ka talaga, wala kang choice. Pero pag pinakawala na ulit si Satanas, tutubo na ulit yung sungay nila. At matatawa na lang si Jesus. O, di ba? Lilitaw din kayo. Ngayon lumitaw kayo, isang ihip lang sa kanila. Talsiklat sila doon sa lawa ng apoy. Yan ang ating, yan ang prophets, yan ang kapahayagan ng prophets. Sa Isaiah, yung nangyayari sa kanila ngayon, yung kaparusahan ng Israel at yung kaparusahan ng mga bayan sa paligid nila nandyan. At nangyari na po yun. That was past sa panahon natin ngayon. At ang future na sinasabi nila dito, na pagdating ni Jesus, ay natupad na rin. So, past na rin. Pero yung reign ni Jesus, yun yung parang kalahati ng pagdating ng Mesiyas, ay yung pag-reign niya sa earth, ay yun ay hindi pa dumarating. And are we hoping? Are we expecting, sabi nga, the blessed hope of the appearing of Jesus? For we believe, we have the blessed hope. That is the appearing of Jesus Christ, the second time on earth. And to reign as king. Hindi na as servant. Hindi na as payment and redemption for our sin. Kundi as king na. No? As king of kings and Lord of lords. So, kaya pagdating ng araw na yon, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus is Lord. Let us not lose hope. No? Huwag tayong mawala ng pag-asa kahit na anong nakikita natin nangyayari sa paligid o nangyayari sa katawan natin at sa sarili natin, sa buhay natin. Lagi natin sasabihin, we hope in Jesus. There is hope for you and there is hope for me. And that is Jesus. Huwag natin sasabihin, never, never ever say na hopeless. No? Because if you believe in Jesus, there is hope for you. Naalala ko yung nanay ni Ning, ay sabi niya, nabanggit niya nga yung tungkol doon sa taong yon. Sabi niya, ay yon? Sabi niya, hopeless yon. Sabi ko, parang yun naman sinabing, wala tayong hope kay Jesus. Ay hindi, yun. Hopeless talaga yon. Pero siyempre, pinanindigan ko na merong hope. Sa lahat ng tao, we can hold on to hope. Sabi nga ni Pablo, nung si Abraham daw ay pinangakuan ng Diyos na magkakaroon ng apo ay ng anak. Talagang sabi niya, in hope against hope, he continued to believe. He continues to believe. Sabi niya talagang patong-patong niya yung pag-asa niya. Hanggang sa makita niya na nakita niya yung pangako ng Diyos na ang kanyang gagawing ina po ay kasing dami ng buhangin at tala sa kalangitan. Pero ang nakita niya, isang anak lang ang nakita niya. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Kung tayo ngayon parang nalalabuan sa mga bagay na kalooban ng Diyos sa inyo, tumingin lang kayo sa kaliwanagan ni Jesus. Tayo manalangin. Father in heaven, you are truly the God of hope. Si Jesus, He is truly the Lord of hope. Kaya nga, Panginoon, doon kami lilingon, doon kami titingala, doon kami titingin sa pag-asang hindi nawawala, sa pag-asang hindi natatabunan ng kadiliman, sa pag-asa na hindi natatalo ng kadiliman at ng kahit na anong sirkumstansya at sitwasyon ng buhay ng isang tao.
Sa pagtingin namin, O Diyos, sa kaliwanagan ng pag-asa ni Kristo, na nananatili kailanman, hindi kumukubas, hindi nagdi-dim light, hindi ito natatabunan kahit na kundi patuloy na maliwanag na pag-asa. Hayaan niyo, Ama. Loobin niyo, O Diyos. Tulungan niyo ang bawat isa na doon tumitig sa pag-asa para sa amin na hindi nagbabago ng liwanag, nananatiling napakaliwanag. Thank you, Father. You are our hope, our God, our future. Lahat, Panginoon, sabi nga, bless the Lord, O my soul, and forget none of His benefits. Lahat ng benepisyo, Panginoon, nasa inyo. Wala na kami ibang lilingunin titignan. Sa sampalatayanan, sa sandalan, hahawakan, kakapitan, tatawagin, at papupurihan, pasasalamatan. Kundi ikaw lamang, ikaw Yahweh, ikaw Kristo, sa tulong ng banal na Espiritu, Diyos. We hope in you. Hope. We hope in God always. We hope in you always. Sabi nga ni Job, kahit patayin ako, aasa pa rin ako sa Diyos. Nawa ang attitude na yan, mapasa amin lahat, Panginoon. Every day of our lives, every problem that we face, we will look unto you, Lord, as the source of our hope, as our hope. Hallelujah. We praise your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. At tayo po ay maganda para sa communion. Meron po ba kayong mga tinapay dyan sa kapaligiran at drinks na magsimbolo ng huling hapunan ng ating Panginoong Jesus? Sorry for the late announcement, pero meron po ba? Sumunod na lang po tayo. Okay. Praise the Lord. Ayan. May biscuit. Tsaka juice. Praise the Lord. Hallelujah. Ang sarap ng salita ng Panginoon, ah. Parang nahimasmasan na wala yung antok ko doon, nahimasmasan ka. Oo nga eh. Nakakaliwa. Oo nga eh. Parang yung dumadaloy na ano ng Panginoon, ano? Satisfaction. Kaya sabi niya, di ba? Within us, sabi niya, he who believes in the scriptures, within us shall flow rivers of living water. Grabe, no? Kayo po ba ay nahimasmasan? Kayo po ba ay naka-ano ng kasaganaan ngayon? Nakatikim mo, nakainom ng kasaganaan ng Diyos. Praise the name of the Lord. Dito magtagalog ako, di ba? Magtagalog ako. Ay. Nandiyan na po ba tayo? Okay. Manalangin lang tayo. Dumudulog kami sa banal na hapunan, sa banal na lamesa o holy table of yours, Lord Jesus, to remember what you have told the disciples. Kaya inaalala ka namin, Panginoon. Nakikisa kami. At sa ngayon, O Diyos, dahil sa kaliwanagan na pinagkaloob niyo sa amin, lalo pang madagdagan at lalo pang mag-umapaw ang pag-asa na yan sa aming pag-alaala sa banal na hapunan. Thank you, Father, and we give you glory. Patuloy niyo kaming pakalinisin naman namin, Diyos. Sa magitan lang ng dugo ni Kristo, wala lang iba, kundi sa Kanya kami nagkaroon ng kapatawaran, kalinisan, kabanalan sa harapan mo. Thank you, Father. In Jesus' name. Ito ang turo na ibinigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Noong gabing traidorin ng Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos, hinati-hati niya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Basbasan niyo ang tinapay nito para sa aming kasiyahan, kalusugan, at higit sa lahat, gabay at kaliwanagan mula sa inyo, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, ating
kainin. Praise the Lord. Baka natin ang saro. Pagkatapos nilang kumain, ganon din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inuming ito ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng inuming ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Tayo manalangin. Lord, salamat sa tipanan na sinisimbolo ng inumin nito, na nagpapatighaw ng aming kauhawan, naglinis ng aming kaluluwa at budhi at puso, na simbolo ng dugo ni Kristo. Inumin namin to, O Diyos, para sa inyong kasiyahan dahil naaalala namin kayo. Hallelujah. Thank you for blessing this drink. In Jesus' name, amen. Ating inumin. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Rin ng Diyos at tayo magbigay at maghandog sa ating Panginoon sa umagang ito. Tayo manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mga blessings na patuloy mong ibinubuhos sa iyong mga anak, Panginoon. Na walang patid, Panginoon, ang iyong pagpapala sa iyong mga anak, O Lord. Salamat, O Lord, na gagawin namin ito dahil hindi namin to obligasyon, Panginoon. Gawin namin to dahil mahal ka namin, O Lord. Purihin ka, O Diyos, salamat po sa mensahe na pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kahit na siguro maghapon kaming makikinig, Panginoon, ay hindi pagsasawaan ang iyong mga salita, Panginoon. Kundi ito, Lord, patuloy na mag-uumapaw sa aming mga puso at isipan, O Lord, ang iyong mga salita, O Lord. Salamat po, Lord, na sa tuwing Sunday, Lord, ay meron kang panibagong revelasyon para sa iyong mga anak. Purihin ka, O Diyos, salamat po na sa aming pagbibigay. Naway, Panginoon, na kayo'y masiyahan, Panginoon. At salamat sa patuloy ng gabay sa mga bata, sa mga estudyante, Panginoon, sa mga nagtatrabaho, Lord, sa ibang bansa, Panginoon, narito man o nandun pa sa kabila, Panginoon, sa kabilang mundo, Panginoon, sa pagtatrabaho, Lord, patuloy mong iingatan, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, salamat po na patuloy ang inyong biyaya para sa inyong mga anak, Panginoon. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magbigay para sa gawain ng Diyos. At ngayon, dumako tayo sa dumako tayo sa pastoral na panalangin. Meron po tayong mga kahilingan na specific na hilingin natin sa Diyos. Ama, dumudulog kami sa trono ng iyong biyaya sa pangalan ni Jesus. Dinadala namin, iniiwan namin, Panginoon, pinagkakatiwala namin lahat ng aming mga kahilingan, lahat ng aming kabagabagan, lahat ng aming iniisip na gustong mangyari, marating, masubukan, o lahat ng bagay, O Diyos, na nasa aming puso. Tinataas namin to sa inyo. Ang pangangailangan namin, Panginoon, never naman ito nyo nakaligtaan. Lahat talaga binibigay nyo pangangailangan ng bawat isa. Truly, you are the answer to all of your promises. Ikaw ang aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming Jehovah Rapha. You are all in all, Lord, to all of us. Kaya salamat. Patuloy lang kaming aasa, patuloy kaming sasamba, patuloy kaming mananangan sa inyo lamang, Panginoon. Thank you, Father. At kahit na anong mga dinadaanan ng aming mga kapatid,
O Diyos, maitaas namin to sa inyo and we can rest assured, O Lord, and we can have peace na ito ay tinitake care nyo. Ganon ang aking, yung asawa ng aking kapatid na kagaling na sa ospital, palakasin mo siya. Panalangin ko na sa inyo siya sumandal at magtanong kung ano yung mga bagay na pwede pa niyang gawin at dapat gawin para sa kanyang paglilingkod sa inyo at pagtingin niya sa inyo. Yung asawa ng aming pastor, ni Pastor Rick, patuloy namin tinataas. Father, hindi namin alam kung ano pa yung plano niyo sa kanya, pero sa pagtaas namin sa kanya, mayroon kaming kapayapaan na hindi niyo siya naman pinababayaan. Meron kang ginagawa na talagang ikaw lang minsan nakakaalam at ikaw lang minsan ang nakakaunawa. Panalangin ko palakasin mo si Pastor Rick sa kalagayan ng misis niya. At patuloy siyang umasa sa inyo. Sabi nga, in hope against hope, we will continue to believe, Father, you are our healer. You are our healer. At ganoon din sa lahat ng mga merong karamdaman kay Bena at sa lahat ng mga may pangangailangan, Panginoon, ng trabaho, hanap buhay, lahat po, O Diyos, sinataas namin sa inyo. Sa lahat ng mga hinaharap namin, O Diyos, sa pamilya, sa sarili, at sa lahat ng tao, Panginoon, na aming maaaring nakakasalamuha. We just lay down before you, Father, everything. Wala kami magagawa. Ikaw lang meron. Wala kaming maitutulong. Wala kaming madadagdag. Sabi nga, kahit na mag-worry kami na mag-worry, we cannot add any single moment sa buhay namin. Kaya ang tanging magagawa lang namin ay umasa sa inyo, sumandal sa inyo, tumawag sa inyo, mag-hope sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa aming pamilya na patuloy niyong ginagabayan, sinsamahan. Salamat naman sa patuloy niyong pagliwanag sa buhay namin. Sabi nga ng blessing na, na ginawa niyo, O Diyos, para sa pamilya ng Israel, sa bayang Israel. The Lord bless you and keep you and make your face shine upon us, O Lord. Hallelujah. Glory, glory to your name. Purihin at sa mga kapatid namin na maaari meron pang kabigatan na hindi pa nila talaga mabitawan sa harapan mo at ipagkatiwala sa harapan, tulungan mo sila. Tulungan mo sila, Ama. Meron maaari silang nadideceive sila maaari, Panginoon ng kalaban. O kaya nadideceive sila ng sarili lang paniniwala na mali at hindi tama. Ituwid mo ang bawat isa, O Diyos. O ituwid mo mga Panginoon. Para sa kanilang kaligtasan, para sa kanilang kapayapaan, para sa kanilang kagaanan. Sabi nga, come to me and I will give you rest. Kagaanan, kapahingahan, Panginoon. May they remember to come to you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, God. Hallelujah. At patuloy namin tinataas ang aming kapatid si Lorena at si Pastor Arnold. Salamat sa pagtulong niya sa amin sa aming worship ng aking birthday na last week. Thank you sa pakikiisa nila. At sa lahat ng aking mga dating kasama sa Lord of Glory. We just lift them up to you, Father in heaven. Thank you for everything, for answering and hearing and being with us, God. Thank you. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. At para sa benediction, hallelujah! Tinatanggap namin, Ama, O Diyos, at sa iyo, Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas, at sa iyo, banal na Espiritu, ang iyong basbas, ang iyong pagpapala, at pakikiisa, ang iyong dakilang pag-ibig at kapayapaan, kapatawaran ng kasalanan. Thank you, Father, for all these blessings, now and forevermore. Amen, amen, amen. Praise the Lord at magandang umaga. Siyempre, documentation, picture.